akin yan! Akin! Hindi! Sa akin! Sa akin! Ma? Ma? Ma! 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 Bakit kayo tumatawag si Ate Kay? Kakapadala ko lang ng gamot ni Mama ah. Mitch, Hello, Ate Kay. may panahon ka bang umuwi dito sa bahay? Ha? Bakit naman ako uuwi dyan? Alam mo namang may trabaho ako eh. Tulungan niyo naman sana akong mag-asikaso kay Mama dito sa bahay. Napapagod na din kasi ako. Alam niyo naman na may trabaho din ako. Tapos, trabaho ko pa lahat dito sa bahay. Pati si Mama. Kaya, patulong naman sana ako. Ate, hindi ka naman sana nahihirapan ng ganyan. Kung kukuha ka ng may titingin kay Mama. Alam niyo namang ayaw ni Mamang magpahawak sa ibang tao, di ba? Hay nako ate, ang mahalaga, nakakatulong ako pagdating sa pera. Palagi na lang ganyan ang sinasabi mo. Akala mo, ikaw lang ang nagpapalabas ng pera pagdating kay Mama, ha? Ate, si Ruby na lang ang pauwiin mo. Sige na, may ginagawa pa ako. Paano kung... Hello, Mitch? Hello, Mitch? Hello? Ay nako, kailan nagmamadali ako, ngayon pa tumawag si Ate Kay. Hello, ate? Hello, Ruby. Pwede bang umuwi ka muna dito sa bahay? Ha? Bakit ako uuwi dyan? May nangyari ba kay Mama? Wala naman. Wala naman pala eh. Bakit mo ako pinapauwi? Gusto ko lang naman kasing tulungan niyo ako kay Mama. Napapagod na rin kasi ako. Alam niyo naman. Bakit ako pa, ate? Si Marga na lang. Alam mo naman na may anak akong inaasikaso pagkagaling ko sa trabaho. Si Marga na lang pauwiin mo. Total, wala pa siyang anak. Eh, paano kung ayaw din niya? Tinawagan mo na ba si Ate Mitch? Oo. Kaso hindi rin daw siya pwede. Si Marga na lang, ate. Subukan mo na lang siyang tawagan. Sige na, nagmamadali na kasi ako. Malilate na ako sa trabaho. Hello, Ate Kay. Hello, Marga. Pwede ka bang umuwi muna dito sa bahay? Bakit, ate? May nangyari bang masama kay Mama? Wala naman. Ano ka ba? Akala ko naman meron na. Bakit mo ba ako pinapauwi? Gusto ko lang sanang magpatulong sa pag-aasikaso kay Mama. Napapagod na rin kasi ako mag-isa. Hay naku, ate. Kung sinunod mo lang sana kami, nakuhanan ng tagapag-alaga si Mama, edi hindi ka sana napapagod ng ganyan.
Marga, parang hindi mo naman alam ang ugali ni Mama. Hay naku ate, masasanay din yan kapag tumagal yung mag-aalaga sa kanya. Ano ka ba? Ilang caregiver nang kinuha natin? May nakatiis ba kay Mama? Di ba wala? Kung ganyan lang din ang rason mo, hindi ako pwedeng umuwi. Busy ako. Bye. Simula nung mawala si Papa, puro na lang pagod at hirap ang naramdaman ko. Pati ba naman ngayon kay Mama, wala akong maasahan sa inyo. Ma? Ma? Halika na, kakain na po tayo. Ma? Ma? Ma! 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 Ate, sunod na lang po kayo sa may purinarya. Sige po. Condolence po. Maraming salamat po. Ano naman kayang problema ni Ate Kay? Hello, ate. Kung pauuwiin mo lang ako, Wala na si Mama Mitch. Anong sinabi mo, ate? Si Mama? Oo, Mitch. Wala na si Mama. Kaya sa ayaw at sa gusto nyo, uuwi kayo nila Marga at Ruby. Naitago na natin si Mama. Anong mga plano nyo? Uuwi na ba kayo kaagad? Ikaw, Mitch, baka may importante kang trabaho. Ako, ate? Wala. Nagpaalam ako ng 2 linggo na hindi ako papasok. Hindi ako pwedeng umuwi. Kukunin ko ang matagal ko nang gusto kay Mama. Ganun ba? Himala yata. Samantalang nung kailangan ko ng katulong sa pag-aalaga kay Mama, hindi ka makauwi kahit isang araw lang. Eh, ikaw, Ruby, baka naghihintay na sa'yo yung asawa at mga anak mo sa inyo. Hindi ka pa ba uuwi? Wala na si Mama. Hindi pa ate. Nandun naman yung biyanan ko para tingnan at alagaan yung mga bata. Hindi naman ako papayag na uuwi na lang akong walang nakukuhang parte sa mga naiwan ni Mama.
Kahit ako, ate. Sa next week pa ako uuwi. Sinabi ko na sa asawa ko. Ako ang bunso. Kaya dapat sa akin mapuntang naiwan ni Mama. Hindi naman ako makakapayag, no? Na kayong tatlo lang ang makikinabang sa mga naiwan ni Mama. Sige, mas mainam kung ganon. Para may makasama naman ako dito sa bahay kahit papano. Tiyak, maninibago ako dahil wala na si Mama. Na maingay at palaging nagtatawag sa akin. Mas magandang makasama ko muna kayo para naman hindi ako gaano malungkot. Sana ganyan kayo nung nabubuhay pa si Mama. Hindi nyo lang alam kung gaano siya nasasabik na makita at makasama kayo. Wala yung dalawa. Pagkakataon ko na to. Akala mo hindi ko alam kung bakit hindi ka pa umuwi. Umanda ka sa akin. Anong ginagawa mo, ate? Bakit ikaw? Anong ginagawa mo dito sa kwarto ni Mama? Eh, ikaw? Anong ginagawa mo dito? Huwag mo nang itago yan. Alam ko na pareho tayo ng intensyon. Hoy, Roby. Sa akin dapat mapunta ito. Ang kapal din naman ng pagmumukha mo, no? Hoy, Roby. Sa akin ito. Dahil mas matanda ako sa'yo. Akin to. Hindi. Sa akin ito. Hindi, akin pinag-aawayan Akin mo ito. ko? Ibigay mo na kasi sa akin. Akin na kasi ate. Hindi pwede. Bigay mo na, ate! Akin to! Hindi, akin Ano to. pinagawain niyo, mga ate? Sa akin dapat mapunta to dahil ako ang bunso. Marga! 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 Akin yan! Akin to! Hindi! Sa akin to! Sa akin! Sa akin! Sa akin to! Sa akin to! Akin Akin to! to! Anong nangyayari dito? Bakit nasa inyo yan? Sa akin dapat mapunta tong alahas na to dahil bunso ako. Sinasabi ko na nga ba? Pinag-aawayan kasi ni Ate Mitch tsaka ni Ate Ruby, kaya kinuha ko. At sa akin dapat ito mapunta dahil ako ang bunso. Aba! At bakit sa'yo, ha? Sino ba ang lagi nakakapagbigay ng pera para kay Mama? Di ba ako? Ha? At bakit? Ikaw lang ba nagbibigay ng tulong para kay Mama? Ako din naman Akala nyo, kayo lang nakakapagbigay ng tulong kay Mama? Ako rin naman Nag-aaway kayo dahil dito? Bakit? Sino ba yung tinulungan nyo, ha? Ibang tao ba sa inyo? At kailangan nyong kwentahin ang bawat sentimong ibinigay nyo? Tapos naghahanap kayo ng kapalit? Anong gusto mo? Sa'yo lahat mapunta ang naiwan ni Mama? Oo nga. Hindi porke ikaw ang nag-alaga kay Mama, gusto mo sa'yo lahat mapunta. Aba, hindi naman ako makakapayag niyan. Kaya nga nagbibigay ako kay Mama dahil alam kong may makukuha ako pag nawala siya. Ang gagaling din ninyo ano? Sa tingin nyo,
Nakakasapat sa lahat ng pangangailangan ni Mama ang mga binibigay nyo? Mula nung nawala si Papa, sino ang katulong ni Mamang nagpaaral sa inyo? Hindi ba ako? Pero anong mga ginawa nyo? Ikaw, Mitch, di ba pagka-graduate mo, lumayo ka agad? At ikaw naman, Ruby, di ba nagsarili ka na agad nung sumasahod ka na? At ikaw naman, Marga, di ba pagka-graduate mo, nag-asawa ka agad ng kontraktor, kaya kayo maman? Sino ngayon sa tingin nyo ang pinaka-nahirapan sa ating lahat? At sino ngayon sa atin ang mas may naitulong kay Mama hanggang sa huling sandali ng buhay niya? Nasaan kayo nung kinakailangan ko ng mga tulong nyo? Nung mga panahong napapagod ako sa pag-aalaga kay Mama. Di ba, halos wala kayong panahon para bisitahin si Mama? Kahit konting panahon, pinaglaanan nyo ba siya? At ikaw, Marga, anong kwentang ipinagmamalaki mong bunso ka? Ha? Gayong hindi mo naman nagampanan ng pagiging bunso mo kay Mama. Pati kayo! Hindi nyo naipakita at naiparamdam ang pagmamahal nyo sa kanya kahit sa mga huling sandali man lang niya. Nasaan kayo ng mga oras na yon? Tapos, heto kayo ngayon? Nag-aagawan sa mga iniwan ni Mama? O ito, titulo ng bahay at mga lupa. Kunin nyo na lahat para magtigil na kayo sa pagbabangayan nyo. Sa inyo na lahat! Paghati-hatian nyo lahat ng iniwan ni Mama. Dahil ako, kahit kailan, hindi ko pinag-interesan ng mga yan. Akala nyo siguro, hindi ko alam ang intensyon nyo kung bakit hindi kayo makauwi? O hayan, dahil ako, kahit kailan, hindi ko pinag-interesan ang mga naiwan ni Mama. Kagaya nyo. Dahil lahat ng ginawa ko kay Mama, bukal sa loob ko. Dahil mahal ko siya. Ate, Oh, bakit nandito pa kayo? Magsiuwi na kayo. Total, naibigay ko naman na lahat ng kailangan nyo, di ba? Kung iniisip nyong may iniwan pa si Mama, wala na. Nasa inyo na lahat. O baka naman gusto pa ninyong kunin itong bahay. Sabihin nyo lang at aalis na ako. Ate, hindi sa ganon. Ate, nandito kami para ibalik sa'yo ang mga ito. oo nga ate. Napag-isip-isip namin na dapat sa'yo mapunta yung mga yan. Dahil naisip namin lahat ang ginawa mong sakripisyo para sa amin. Halos napabayaan mo na yung sarili mo. Tama lahat ng sinabi mo sa amin, ate. Pakiramdam namin tuloy. Ang sama naming mga anak. Ako din, ate. Patawarin mo ko. Kung naging mapusok yung isip ko para kunin lahat ng mga iniwan ni Mama. Mali talaga ang inasal namin, ate. Kaya patawarin mo sana kami kung naging makasarili kami. Kaya hayaan mo kami na kahit ito man lang, makabawi kami sa'yo sa lahat ng sakripisyo mo sa amin at kay Mama.
Hindi naman mahalaga para sa akin ang mga yan. Ang gusto ko lang sana ay kahit wala na si Mama, maglaan man lang sana kayo ng oras para dalawin siya. Para kahit sa ganong paraan man lang, makabawi kayo kay Mama. Tsaka, hindi ko matatanggap yan kung sa akin lang mapupunta. Binilin kasi sa akin ni Mama na hatiin sa patas ang lahat ng naiwan niya para walang maging problema. Kaya yun ang dapat kong gawin para hindi na kayo mag-away-away pa. Hiling ko lang sana after nito ay maging okay na sa atin ang lahat. Oo naman, ate. Oo, ate. Pangako po. Tsaka dadalasan na rin namin ang pagdalaw sa'yo. Pati na rin kay Mama. Maraming salamat naman kung ganon. Payakap nga. Maraming salamat dahil naliwanagan din sila na sa bawat pagtulong ay dapat na walang intensyong kapalit sa bandang huli. Huwag nating isipin ang pansariling intensyon, kundi isipin din natin ang mga taong mas may naitulong at nagsakripisyo sa mahal natin sa buhay. Sobrang bula! Grabing bula naman yan, parang wala nang katapusan. Bakit kaya ngayon ko lang nakita itong product na to? Sa tagal ko na naghahanap ng ganitong car shampoo. Dito ko lang pala makikita. Pinakikilala ko nga pala itong GR4 Car Shampoo. Extremely foamy car shampoo na siguradong magpapalinis sa inaalagaan mong sasakyan. Ang dami ko nang nagamit na ibang brand, pero dito lang ako napabilib. Kasi tingnan mo naman, isang buong sasakyan yung kaya niyang malinisan. At may sobra pa yan ha. At parang ulap na nga sa bula kung ikukumpara mo sa ibang brand. Ang kagandahan pa nito, meron na rin itong Canova Wax. Kaya pag binanlawan mo ang sasakyan mo, siguradong magiging magintab agad yan. Kaya kung gusto mo rin na mabula at mabisa na panlinis sa alaga mong sasakyan, ano pang iniintay mo? Check out mo na yan!